Hello po, welcome back to my channel. Happy New Year. At ito po ang una kong video for the year 2024. So, ang pinapakita ko po ngayon dito ay ang aking red na variety avocado. So, red avocado. Ito po. Itong avocado po ito ay na-acquire ko last December of 2022. Mula po ito sa Sun Pacific Avocados through their distributor here in Leyte na si Acuña Agricultural Trading Company pala. So, ibig sabihin, ito po ay more than 1 years na sa akin. So, 13 months po to be exact. So, sa pagkakaalam ko, ang sayon nito ay inimport pa ng Sun Pacific Avocados mula California. So, ito po yung mga imported na sayon. At kinabit na lang nila dito sa I think sa Batangas. Tapos sinerte ako at nakakuha ako na itong variety na to kasi konti lang po ito sa Pilipinas at saka limited lang yung stock nila, kaya hindi po lahat ng nakakuha. Ang kagandahan po na itong red avocado is masarap lang po, masarap din po, mas mild siya ng konti sa lasa ng Hass avocado kasi matapang ang Hass avocado. Yung magandang Hass avocado talagang matapang yung avocado flavor niya. Ito mas mild, pero ang kagandahan dito mas malaki ang bunga nito at bilog at mas productive po ito. Actually sa US mas mahal pa nga ang presyo nitong red avocado kaysa sa Hass avocado. Mas mataas po ang presyo nito. So, mapapansin nyo po hanggang ngayon ay nasa pot pa po. Hindi ko po tinatanim sa field kasi natakot po ako sa El Nino na darating daw. So, minabuti ko lang hindi muna i-field plant. So, mapapansin nyo po, bagong flush po itong nito, bagong mga dahon, nag-flush pa lang po. At ang taas na. For a 1-year-old, maganda po ang nito, ang tubo. Ang lakas po tumubo, yung last flushing niya po, papansin nyo yung branch na to. Siguro mga 4 na dangkalata ang tinaas. Kaya kailangan po ng stakes, ng mga stick, nakakapitan po nila kasi pag hindi po masyadong manipis pa yung stems nila kaya mag-bend at hindi ang direction pa sideways, hindi pataas. So kailangan po lagyan ng para trellis. Dalawa po itong red avocado na nabili ko sa panila. Ito po yung isa, hindi po ganun ka lago tulad nung una kasi na ito na sunburn yung niya, may part na sunburn yung ilang stems kaya nahuli siya ng flashing. So ito mapapansin nyo may mga dahon dito sa baba. Ang ginawa ko po rito ay akin pong i-triple rootstock kasi gagawin ko tong mother tree. So ikita ko po sa inyo ngayon, nalundan natin yung dahon. Ayan, ito yung isang dugtong yung isang root stock. Ito yung pangalawa. Ito, sa taas. Ayan.
Ito, mga 3 months na po itong kabit dito. Ito, bago lang. Mga ano lang to. Wala pang 1 month. So yan po ang ginawa ko. Nag triple rootstock po ako sa aking reed. So punta naman tayo sa kabila. Ito naman yung isa. So ayan o, mga bago yung dahon. So ganun rin po ang ginawa ko rito. Triple rootstock ko rin po to. Ayan po, papansin nyo, tatlo po yung ano niya, rootstock. Para po, lalo na po rito sa amin sa Leyte, na laging bumabagyo. Importante po na matibay po ang puno, hindi mabubuwal. Mabalian lang po ng sanga pero hindi po mabubuwal. So ito, una ko tong kinapit mga siguro 6 to 7 months na to. Yan o, kapit na dito pa yung isa. Yan po ang multiple rootstock technology na inintroduce po ni Ka Bernie Dizon.